Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Tingnan nyo nga ito nga, isang bagay pa na sa tingin ko na budol-budol tayo. Dito kay Velasco, marami sa inyo na budol. Akala nyo malapit si Velasco kay Pangulo. Pero isipin nyo ha, ultimong itong si, sandali, naku, hindi ko na-post, tanga-tanga ko naman, oh. Kaalyado ito eh. Sobrang pinaglaban nito na hindi na mawala ang ito si Alvarado. Si Kuya, ang tawag nila si Kuya, ito nasa kaliwa, okay? Ang pumalit itong nasa kanan. Ito si Kuya. Kung sino yung talagang naging lumaban sa mga oligark. Okay? Lumaban sa mga oligark. Lumaban sa ABS-CBN. Nanindigan. Sabay tatanggalin ni Velasco na isang head ng isang komite na napakahalagang komite. Hindi lang ho siya, ha? Marami na ho ang tinanggal. I think 4. Nasabi supposedly ang palitan lang speakership. Hindi ho yung mga kaalyado o yung mga leaders o yung mga deputy. Sabi ko nga sige. Acceptable kung magtatanggal si Velasco yung close lang kay Cayetano. Okay, gusto mo ilagay yung kaalyado mo eh. Bakit pati si Atienza nilagay mo? Lintik ang pagkadilaw niyan. Ihi niyan dilaw, tae din niyan dilaw. Hindi siya na nga pero yung ugaling-ugali niyan dilaw na dilaw. Kahit sa anggulo mo yan tingnan, silipin, dilaw na dilaw yan si Atienza. Gagawin mong deputy speaker? Ang galing-galing nito ni Alvarado eh. Alam mo kung gaano kagaling ito ha? Ito ha. If there's one thing na kinagaling ni Chikoy Alvarez at saka to si Alvarado, ha? Yung mga mismong congressman bumoto laban sa ABS kasi the way the leaders of this committee headed by Chikoy Alvarez and this guy, si Alvarado, na very, very professional. Hindi sila naging bias sa pagtrato sa ABS-CBN. Kaya tuloy, kahit yung mga kaalyado ng ABS-CBN, bumoto ng hindi i-renew ang franchise nila. Ganon sila kagaling itong dalawan, yung si Chikoy Alvarez at saka itong si Alvarado. Ganon sila kagaling. Tapos tatanggalin mo lang, sira ba ulo mo? Luis M., salamat po. Palakpakan. Kaya nga sabi ko sa inyo yung mga mahihina talaga ang utak, okay, madaling maniwala. Kasi dinadaan sa emosyon, nasaktan. Ang hirap po kasi sa atin, sa bansang Pilipinas nito we are people of emotions, not mind. Ito, hindi gumagamit ng utak, emotion lang. Pag once nasaktan na tayo sa isang politiko, magtatanim na tayo ng sama ng loob dyan, na kahit anong gawin yan, kabutihan, kagandahan, anong gagawin natin? Babanatan lang natin ng babanatan. Bakit? Kasi inaway niya yung idol ko eh. Yung idol ko, nilabanan niya eh. Inaway niya eh. Yung idol ko, nakipag-debate siya eh. So nasaktan ako. Tapos, kahit may gawing kabutihan, hindi, mali ka pa rin. Bakit nasaktan ako eh? Inaway mo ako nun eh. Hindi mo ako ginawang nun eh. Inaway mo yung idol ko. Dante Aguinaldo, salamat po. Hindi ginagamit ang utak, ang ginagamit puso lagi. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Bakit? Kinantahan lang tayo ng magkaisa. Tapos, pagkakinantahan ba tayo ng ibang mamilayang lumipad. Pag tinanong mo, anong pinaglalaban mo? Ay, yung ibon na lumaya? Ibang mamilayang lumipad. Hindi mo naman alam yung pinaglalaban mo, iyak-iyak ka dyan. Totoo naman eh. Wag tayo maglokohan. Ganyan tayo mga Pilipino. Yung iba nga sa atin, ito seryoso ito.
Galit lang kay Cayetano dahil naglaban si Cayetano at si BBM nung sa Vice President. Hindi makamove on doon. Move on din. Tapos na yung laban na yun, pareho silang talo. O panalo pala si BBM. Talo to si Leni Robredo. Talo to si Cayetano. O, move on na rin. Hindi na yun ang usapan ngayon. Kaya ngayon, init ang ulo ko. Ayoko niya speaker Cayetano niyan. Gaganti ako kasi nilabanan niya yung si BBM ko. Nilabanan niya nun. Kaya gantihan ko yan. O, hindi mo naisip na binubudol-budol ka nung Velasco. O, nabudol tayo ngayon. O, sige nga ho. Ang ginawa natin, dahil nagalit tayo kay Cayetano, dahil nilabanan si BBM, so sige, dahil nilabanan mo si BBM, kakampi ako ngayon yung kalaban mo, Cayetano. Grace Life in US, salamat po. Kakampihan ko ngayon tong kalaban mo, Cayetano, kasi inaway mo yung idol ko si BBM. So sige, kampi ka naman kay Velasco. Ano nangyari kay Velasco? Budol-budol ka ngayon. Ano ang tawag doon? Nadali ka ng maling akala. Ha? Ngayon, yung mga nagpatanggal sa ABS, tuwan-tuwa tayo. Wala na, ABS, wala na. Yeah! Tapos, asan na ngayon? Ayan na, tinatanggal na yung mga nagtanggal. Ang tawag doon, nabudol ka kasi maling akala mo. Bakit? Tanga-tanga ka. Yun lang. Ano masasabi ko? Pasensya na kung masaktan kayo. Totoo naman eh. Sino pa? Nilagay si Atienza. Sige nga ho. Kung nasa tamang pag-iisip kayo, matutuwa ba kayo doon? Anong palusot mo dyan? Nang yan. Bobo kasi. Sorry pero bobo talaga eh. Gumamit kasi kayo ng utak, hindi puro emosyon. Alam mo, ganito ang politika sa bayan natin, ha? Okay? Para lang sa kaalaman ninyo, okay? Merong mga bagay na hindi ho tayo nakikita. Mag-isip ho tayo ng mabuti. Makiramdam tayo dun sa mga taong mga nakapaligid kay Pangulong Duterte. Yun lang ho. Makiramdam ho tayo sa yapak ho ni Pangulo. Ay, nako. No comment na lang ako sa inyo. Yun na lang masasabi ko. Basta, ang sinasabi ko lang ho sa inyo lahat, okay? Be humble enough to admit that you're wrong. Tingnan nyo nangyayari ngayon sa kamera. Sige nga, would you be proud? Kaya nga ako, kung meron man akong tatanungin at sinong gusto ko maging Pangulo sa 2022, wala nang iba kung hindi si Bongo. Sorry pero alam nyo kung bakit ko gusto si Senator Bongo? Kung meron mang nakakaalam ng puso ni Pangulong Duterte, plano ni Pangulong Duterte, wala nang iba kung hindi si Bongo. Wala nang ibang mas DDS pa kay Senator Bongo. Sigurado ako dyan. Kung gusto ninyo magpatuloy at matapos ang proyekto ng ating gobyerno sa 2022, i-push natin si Senator Bongo. Sinasabi ko sa inyo, wala nang iba. Yung iba, duda ko. Okay? Unless sabihin ni Pangulong Duterte, ito ang aking ine-endorse. Ayun, pagkakatiwalaan ko yun. Pero ako, Bongo talaga ako kung yun lang. Sigurado ako Kita nyo nga hindi nga maalis sa tabi ni Pangulong. At saka si Bongo kasi, bago pa yan, okay? Kung meron mang masasabi mong loyal lang kay Pangulong Duterte, wala nang mas loyal pa dyan kay Senator Bongo. Sigurado ako dyan. Diba nung natanggal nga si Cayetano, nadagdagan, nagbago yung budget. Yan yung nirereklamo ni Lacson. After the change of leadership, sabi ni Lacson, yung dating 8 billion, naging 14 billion, marami siyang sinight, di ba? Kahapon, binagbalita, ilang araw na ho, binalita ho natin yan. Ito naman si Atienza, kaysa sinasabi, hindi, panahon ni ni Cayetano, panahon niya yan binalagkas, hindi nga Yun nga ang nangyari dyan, di ba? Pinasa niyo yung third reading ng budget,
Pero after nun, nakakita sila Lacson na after yung ipasada, bawal supposedly galawin pa yung budget pag pinasa na. Pinasa na, tsaka ginalaw. Doon yung nakita na sinasabi ni Lacson. Okay? So ngayon, medyo pumuputok na. Ano nangyayari ngayon sa mga kaalyado nito ni Velasco? Aba, keso binabato pa kay Cayetano daw yung pagputok ng budget. Kasasabi nga lang ni Lacson after ng change ng leadership, doon nagbago yung laki ng budget. Nagka-insertion, yun nga yung sinasabi. Sagutin ko lang uli yung ulitin ko ha, para ho sa mga may isip. Makinig ho kayo sa mga may isip na nakikinig sa akin at nanonood. Meron na naman nagsabi dyan na ikaw kasi CDS ka. Ay, ibig sabihin nun, kaya tayo die hard supporter, hindi ka naman DDS. Alam nyo, ulit-ulitin kong sasabihin sa inyo ito. Hindi porket nag-a-admire kayo ng ibang politiko ay ibig sabihin CDS na kayo. O kaya ibig sabihin TDS na kayo. Anong TDS? Tugade die hard supporter. Paano kung ina-admire ko rin si Tugade, ina-admire ko rin si Mark Villar, ibig bang sabihin nun TDS na ako, Tugade die hard supporter na ako? Ina-admire ko si Villar, paano yon? Villar die hard supporter na rin ako, VDS na ako. Hindi masyado hong maliit at makitid ang utak ng tao, lalo na yung nagsasabi na vlogger na porket ina-admire mo yung isang politiko ay hindi ka na DDS. Ang tawag ko dyan, tanga, bobo at mahina ang pag-iisip. Okay? Hindi ibig sabihin nag-admire ka ng isang politiko o isang government official, mawawala na yung pagka-DDS mo. Ano ito? Tanga-tangahan lang? Pang bobo? Okay? Ito sigurado ako, MDS ako. Ano yun? Mga ka-diehard supporter. Palakpakan! Diba mahina ang isip ng mga nagtasabing ganyan. Aminado naman ako. Ang dami kong gustong politiko. Ang dami kong ina-admire na government official. Okay, si Esperon. Alam naman, EDS din ako. Esperon diehard supporter. Si Parlarde, alam naman Parlarde, diehard supporter din ako. Hindi ba pwedeng DDS ako tas ina-admire ko yung mga taong nakapaligid kay Pangulong Duterte? Except si Duque. Duque Duterte, Duque diehard supporter. Carlitos Way, salamat po. Kaya yung mga nagsasabi na, ay ano ka malapit ka kay Cayetano kaya CDS ka, tanga ang tawag dyan. Tanga, bobo. Okay? Bobo ang tawag dyan. Ako, aminado ko, I admire the person. O sige nga, tanungin ko nga kayo. Kailan nagbago ang imahe ng Kongreso nung panahon niya na speaker siya? Kailan naayos yung SEA Games? Kahit sobrang siniraan siya, naayos, gumanda. Naging in-admire tayo ng iba't ibang bansa. Maayos. Tanungin kita, sino ang pumili sa kanya na bilang Vice President na kakampi niya? Si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin mo, hindi. CDS ka. Ay, tanga ka. So CDS din si Pangulong Duterte. Ako, wala akong problema. Kaya huwag kayo maniniwala dyan. At saka isa pang huwag niyong paniniwalaan. Yung pag Duterte support, pag ina-admire mo si Cayetano, hindi mo na pwedeng i-admire si Marcos. Huwag kayo maniniwala sa mga ganyan. Meron pang isang Marcos group na sinisiraan daw ako tsaka si Mocha. Porket malapit kami kay... Okay ka lang. Birthday nga ni Cayetano, wala kami. Pero birthday ni Amy Marcos, nandun kami. Birthday ni Imelda, nandun kami. Birthday ni Alan Cayetano, wala kami. Kasi sasabihin, kaibigan niyo si Cayetano, kaya anti-Marcos kayo. Tanga lang. Let the bass. Tawag mo sa mga ganyan tao, tanga, bobo, mahina ang utak, mababaw. Okay? Hindi naman sila magkaaway. Bakit mo sila pag-aawayin? Naglaban sila nung Vice President election. Ngayon wala na. Okay? So hindi na sila magkaaway. Kasama sa politika yan, nagdedebate. Pero wag tayong wag masyadong makitid ang utak natin. Oo, may mga nagdi-divide at alam ko yung actually alam nyo ba? Para sa kaalaman ninyo yung may naninira sa aming isang grupo. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Goyce Bakli, salamat po. May naninira sa aming isang Marcos loyalist group. Okay? Tapos,
nung nakasama namin si Bongbong Marcos, nung pumunta kami ni Mocha sa bahay niya, nagpunta kami doon bago mag-eleksyon ng 2019 eh. Humingi kami ng advice. Isipin nyo kaya sabi ko sa inyo, mga siraulo na nagsasabing, Anti-Marcos? Pumunta ka kami sa bahay niya. Pumunta kami sa bahay ni, ito. Pumunta kami sa bahay ni Bongbong Marcos. Kinausap namin siya, humingi kami ng advice sa kanya kasi bilang isang nung pumunta po kami doon, kinausap namin siya. Alam niyo, isa sa mga tinanong namin sa kanya, boss, ito bang grupo na ito, tapos binanggit namin, kakilala niyo ho ba ito? Kasi sinisiraan kami na anti-Marcos daw kami. Sagot niya sa amin, hindi namin kilala yan. Ang mga kilala lang namin na grupo ay ito, plak, sinabi niya. So meron talaga among the quote-unquote na Marcos loyalist group na naninira. Kasi tinanong mismo namin, hindi nila kilala yung grupo na yon. Sinabi pa nga namin, kasi ginagamit ho yung pangalan ninyo. Ay, hindi namin kilala yan. Yan ang sagot sa amin mismo ni BBM.